sama-sama tayong magiging karakli. Lord, please send some help. Mga buhay na nasayang at matinding pinsala sa ari-arian, maging sa mga makasaysayang istruktura, ang iniwan ng magnitude 6.9 na lindol na yumanig sa Visayas kagabi. Ayon po sa PHIVOLCS, ito na ang pinakamalakas na lindol na tumama sa Northern Cebu. Saksi, si June Veneracion. Bumagsak ang kisame ng mall na ito at nabalot ng takot ang mga naiwang empleyado. Wait, please guide us. Ayaw! Oh my God, Lord! Habang niyayanig ng magnitude 6.9 na lindol ang probinsya ng Cebu kagabi. Habang nagkukubli, sa dasal sila kumapit. Lord, stop! Lord, please! Oh my God, Lord! Lord! The Father, Lord, please! Nang tumigil ang pagyanig, hindi na halos makita ang labasan sa dami ng mga debris na humambalang sa kanilang daan. Sa Bantayan Island, nagandahulog ang krus at mga ilaw ng St. Peter Apostle Parish. May maririnig na iyak at mga sigaw. Surod na nahulog ang tipak na ito na bahagi ng simbahan. Binabagtas pa ng mga motorista ang First Mactan Mandawi Bridge nang gumalaw ito na parang duyan. Naghintuan ang mga sasakyan. Sa lakas ng lindol, napakapit ng mahigpit sa railing ang ilang rider at pedestrian. Nabulabog ang idinaraos na gala sa beauty pageant na ito sa Cebu City. Kanya-kanyang tago sa ilalim ng mesa ang mga staff at mga manonood. Kasama sa mga naroon si Cebu Governor Pambari 4. It was really scary. All of a sudden, we just felt the building shake. Tapos may mga chandeliers na huhulog. Doon kami sa ilalim ng table, no? Nagtago kami doon. Nagsitakbuhan palabas ang mga nanunuluyan sa establishmentong ito. Sa pagmamadali, nakapantulog at nakayapak lang ang ilan habang dumaraan sa mga bubog at basag na tile sa hallway. Okay, go, sit. Sa Colon Street sa Cebu City, napasigaw ang mga tao sa kalsada nang mawala ang ilaw dahil sa lakas ng lindol. Sa bayan ng Remigio, kabilang sa mga pinuntahan ng mga rescuer ang sports complex na pinagdausan ng isang paliga kagabi. Sa dagat ang epicenter ng lindol, 19 na kilometro mula sa lungsod ng Bugo. Pareho, big tabang. Doon may ilang namatay matapos madurog ang ilang bahay sa lakas ng pagyanig. Bukol na siya. Sa gitna ng dilim, sinikap ng mga residente na makuha ang mga naipit sa ilalim ng debris. Katawagan, napaidaghang rescuehonon sa sud. Pagkagat na liwanag, mas nakita ang bakas ng pinsala ng lindol. Gaya ng mga gumuhong parte ng fast food chain na ito. Ang tumamang magnitude 6.9 na lindol kagabi, pinakamalakas sa kasaysayan ng Northern Cebu, ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS. At least in the last 400 years, yung pong fault na nag-generate dito, ngayon lang po ulit siya gumalaw. So medyo matagal po siyang gumalaw, kaya siya medyo malakas. Hanggang kaninang umaga, mahigit 800 aftershocks ang naitala ng ahensya. Pwede pa raw yung dumami sa mga susunod na araw, linggo o buwan. In-expect po natin yan. More than 1,000 aftershocks. Pero again, hopefully po lahat po ito'y mahihina lang. Intensity 7 ang pinakamalakas na pagyanig o paggalaw ng lupa na nilikha ng lindol resulta ng paggalaw ng isang offshore fault sa lalim na 5 kilometro. Paliwanag ng PHIVOLCS, side to side o horizontal ang naging paggalaw ng fault, kaya hindi lumikha ng tsunami. Hindi tulad kung ang galaw ay pataas o pababa. Malawak po, no, yung may reports po sa aming pagyanig. Umabot nga po sa Zamboanga sa south, intensity hanggang dun po sa bandang Quezon. So malawak po dahil po, again,
may kalakasan po ang lindol at ito po ay may kababawan din. Sa pamamagitan nitong earthquake simulator ng T-Box, titingnan natin kung gaano nga ba kalakas ang Intensity 7. Kasama ko si Glenn Huego ng DZWB. Tingnan natin. Mawawala ka sa balanse. Mawawala ka sa balanse rin pala. Imagine mo to kung niyuyuyug ng ganito yung mga bahay, di ba? Paano pa kaya? Pero syempre, iba pa rin talaga ang pakiramdam ng aktwal kung ikukumpara sa simulator lang. Pinangangambahang marami pa ang natabunan na kailangang i-rescue. Critical daw ang unang 24 oras mula nang tumama ang kalamidad. Kaya kailangan mabilis ang search and rescue operations. Maraming casualties sa Bogo kasi highly urbanized siya. No? Maraming infrastructure doon. Malaking factor din na gabi siya nangyari. Sabi ng PHIVOLCS, posibleng gumalaw ang iba pang fault system na malapit sa epicenter ng magnitude 6.9 na lindol. Pero masyado raw itong malayo para makaapekto sa Metro Manila, kung saan matagal ang pinangangambahang tumama ang The Big One o ang magnitude 7.2 na lindol. Para sa GMA Integrated News, ako si Jun Veneracion, ang inyong saksi. 5 kilometro lang ang lalim ng pinagmula ng magnitude 6.9 na lindol na yumanig sa Visayas kagabi. Ramdam ang pagyanig sa iba't ibang lugar sa Western, Central at Eastern Visayas. Gayon din sa Bicol Region, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Caraga Region. Ayon sa PHIVOLCS, pinakamalakas ang pagyanig sa Bogo City, Daan Bantayan, Medellin, San Remigio at Tabuelan sa Cebu. Nagtala po roon ng Intensity 7 na batay sa Earthquake Intensity Scale ng PHIVOLCS ay itinuturing ng destructive o mapaminsala. Kasamang ilang makasaysayang simbahan sa mga napinsala ng magnitude 6.9 na lindol sa Cebu. Ay po sa National Historical Commission of the Philippines, posibleng abutin ng ilang taon ang pagkukumpuni sa mga simbahan. Saksi, si Tina Panganiban Perez. At nahulog ang mga ilaw sa labas ng St. Peter the Apostle Parish sa Bantayan, Cebu, sa gitna ng lindol kagabi. Sa lakas ng pagyanig, bumagsak din ang bahagi ng simbahan at napuno ng takot ang mga saksi. Nagkawasak-wasak din ang Archdiocesan Shrine of Santa Rosa de Lima sa Daan Bantayan. Halos di na makilala ang simbahan na itinuturing na heritage landmark doon. Sa kabila ng pinsala, hindi nasira ang imahe ng Santa Rosa de Lima. Kasunod ng naiwang pinsala ng lindol, nagpaalala ang National Historical Commission of the Philippines sa mga LGU na maging alerto laban sa mga posibleng pagnanakaw sa mga historical at cultural sites tulad ng mga nangyari noon. I-cordon off ang area, then pag medyo safe na, kukunin ng mga tao, may nagbabantay, ng mga ibang gamit na halimbawa mga carvings, mga na isa-secure na nila kasi siyempre pwedeng pulutin ng mga tao yon. Paalala ng komisyon, idokumento ang mga pinsala sa gusali para maging gabay sa pagsasagawa ng restorasyon. As much as possible, maraming documentation sa pamamagitan ng video o ng picture taking, yung damage po ng simbahan para pag ni-restore na, meron tayong documentation evidence. Hindi nila magiging madali ang pagsasaayos ng mga napinsalang historical sites na posibleng abutin ng taon bago matapos. Kasi unang-una kailangan magkaroon ng damage assessment report tapos gagawa ng detailed engineering study. Ang best is maki-collaborate ang mga national agencies with the local agencies sa naggumawa ng mga plano. Mainam din daw na may mga tao sa komunidad na tutulong sa pagsasaayos ng simbahan. Kanina ang budget deliberations ng NHCP sa plenaryo ng Kamara. Nang tanungin kung manghihingi ba sila ng karagdagang pondo. Malaking tanong po yun, so hindi ayaw ko man na magsabi ng kasi pwede naman mga local governments ang mag-fund rin ng kanilang mga projects. May mga congressional funds na available. Magpapadala ang komisyon ng grupo sa Cebu para tumulong sa assessment ng pinsala sa mga historical at cultural sites sa lalawigan. Para sa GMA Integrated News, ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Nadagdagan pa ang bilang ng mga nasawi sa magnitude 6.9 na lindol sa Visayas. At mula sa Bogo City sa Cebu,
Saksi live, si Alan Domingo ng GMA Regional TV. Alan? Yes, Pia, umakyat na sa 70 ang bilang ng mga nasawi habang 200 naman ang nasugatan sa pagyanig ng lindol, lalo na dito sa Northern Cebu. Ang mga sugatan sa magnitude 6.9 na lindol kagabi. Sa ospital sana ang tagpuhan, pero kahit mga ospital, labis ding naapektuhan. Kasagsagan ng lindol, isa-isang inilabas ang mga pasyente sa Cebu City Medical Center. Hili-hilera ang mga hospital bed sa labas ng paggamutan. 3 sanggol ang isinilang sa kasagsagan ng lindol. Agad silang inilabas kasama ang kanilang mga nanay. Isa sa inilikas ang 20 anyos na si Gistrel na nagtamo ng bali sa kanang kamay ng madulas habang lumilindol. Naging problema rin ang biglang pag-ulan. Kanina, walang ulan, di ba? Opo. So, ang decision natin with the doctors na ilabas natin because we expect na mayroong aftershocks. Aftershocks. Well, mayroon tayong mga tent pero hindi kasya. So, what we did, we decided with the doctors na dyan lang tayo sa first floor. Sunod-sunod naman ang dating ng mga bangkay sa Cebu Provincial Hospital sa Bugo City mula sa iba't ibang lugar sa lungsod at ibang bayan sa Northern Cebu. Nagpapang-abot na ang mga sasakyan ng mga punerarya at mga ambulansya. May mga sugatan din na itinatakbo rito o ililipat naman sa iba pang ospital sa Cebu. At dahil puno ang ospital, nasa tabi lang ng mga pasyente ang cadaver bags ng mga nasawi. Kanina, nasa open ground pa rin ng ospital ang mga pasyente dahil sa pangamba na magkaroon na naman ng malakas na pagyanig. Ang isang Dabawenyong nasa Cebu natakot nang maramdaman ang malakas na pagyanig habang nasa ikasyam na palapag ng tinitirhang condo unit. Nagapamlansya ko sa akong mga sanina. So, kalit lang dito siya, 9:59 to 10 o'clock, ning uyog na ang building, kusog kaayo, ma-feel yun na ko ang tremor, ang swaying sa building. Hadlok din kayo siya. Short to say na traumatic dito siya na experience. Ang Coast Guard District Southern Mindanao nagbukas ng donation drive para sa mga biktima ng lindol. Handa na sa deployment ang Davao City 911 user teams kasama ang medical teams at psychosocial workers. Inihahanda na rin ang ipamamahaging food items sa mga apektadong lugar. Pia, hanggang sa mga oras na ito, wala pa ring power supply ang iba gumagamit ng generator sets. Wala ding malinis na tubig dahil hindi gumagana ang kanilang water utility. Kaya panawagan ng ating mga kababayan dito na sana mayroong ready-to-eat na pagkain at malinis na tubig para kanilang mainom. Pia. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.